Nananawagan po tayo sa Presidential Communication Office, sa NBI at saka po sa TRICOM. Sana po magawa niyo po ito ng aksyon, no? Dahil mga kababayan, ito po ay sukdulan na, sobra na, below the belt at sa akin pong palagay, hindi po dapat pinapalampas. Ang ginawa po kasi dito ng mga DDS, mga kababayan, nag-oorasyon po yata sila. Hindi ko po alam kung orasyon or dasal or pangkukulang po yung ginagawa. Hindi ko po alam dahil hindi ko po naiintindihan yung kanilang lengguwahe, pero narinig ko po yung salitang mamatay at saka po yung pangalan ng PBBM, pati po ni FL. So dito po sa kanilang online live, nilagay po nila yung picture ni PBBM tsaka ni FL nasa loob po ng kabaong po at saka yung totoong nakahiga doon, yung mukha niya pinalitan ng mukha po ni PBBM. Tapos dun sa isa pong kabaong nilagay po nila yung mukha po ni FL. So ito po ay sobra na below the belt at hindi po talaga dapat ito pinapalampas. So sana naman yung PCO, Presidential Communication Office, NBI at saka TRICOM, baka pwede nyo po itong aksyonan. Pakinggan nyo po ang ginawa nila mga kababayan at ang kanilang mga sinasabi. Tinakpan ko po yung mukha dyan dahil nilagay po nila yung mukha ni PBBM. Sobrang below the belt, hindi katanggap-tanggap, at para po sa akin, hindi po ito dapat palampasin ng palasyo. Pakinggan nyo po. Sa ikaduhang adlaw sa atong nobena. Igampo mo ang talang Marcos Jr. dito sa mga kampo sa Veronica na unta mamatay ni PBBM. Mamatay. Anong wa pa mangyud bugto sa kinabuhi si BBM karong orasan. Mamatay. Aloy mo sa kalag sa purgatorio na si Marcos Jr. kuhaan na diri sa kalibutan kay wa may kasabot kong presidente ba na siya o iro nga gaaw-aw dito sa Malacanang. Mamatay. Tabangi yung panalipde ang mga kalag sa purgatorio na si Marcos nga unta maotdan og muboto ang itlog karong orasa. Mamatay. Nang wa pa man taon mo diha mga matay Marcos sa Malacanang o ikaw Lisa Marcos. Aroy ang hinampak nga barbaro sa Babylonia nga unta si Lisa Marcos ko. Mamatay. Ang mga trolls diha ni BBM wa kilati maugtak unta ang kinabuhi karong orasa. Mamatay. Aloyan mo ang kalag sa purgatorio ni Lisa Marcos nga nga wa pa man moboto ang totoy. Mamatay. Aloyan mo sa kalag sa purgatorio na si Lisa Marcos wa pa man moboto ang kinabuhi o takwaw na sa tanan. Mamatay. Sa ika-40 ka Ayun, napakinggan nyo. Hindi ko pa naunawaan yung language, pero naunawaan ko po yung salitang mamatay at yung pangalan po ni PBBM. So, mga kababayan, tama po ba yun? Sa pagkakaunawa ko, no, correct me if I'm wrong, sa mga, I don't know kung Bisaya po yung language, no? Parang nagwi-wish po sila or pinagdadasal nila na ma-unalive po ang Pangulo ng Pilipinas. Yan ang problema sa mga yan. Pabiktim sila, pero sila naman itong gumagawa ng mga kabalastugan. Kita mo, paano tayo maniniwala dun sa sinabi ni VP Sara na merong death threat siya? Samantalang yung mga supporters niya, ganyan ang ginagawa sa Pangulo. Alam nyo, mga kababayan, kung gagawin nila ito sa North Korea, sa China, or sa Russia, sa palagay ko hindi na sila sisikatan ng araw. Kung gagawin nila yan sa presidente ng mga bansang yon. Sa totoo lang, minsan nakaka-prostrate dahil dito po sa bansa natin, sobrang luag po. Hindi na po ito freedom of speech Pang-aabuso na po ito sa kalayaan ng pagpapahayag. Ito pag-aabuso na po sa demokrasya, mga kababayan. Dahil yan po ay hindi na yan talaga matatawag na freedom of speech. Yung bang pinagdadasal mo, no? Sa pagkakaunawa ko, pinagdadasal mo yung tao. Kahit hindi na yung Pangulo, no? Kung yan man yung ordinaryong tao, mali pa rin
Yung Pangulo pa kaya, pinagdadasal nyo na may mangyaring masama, na ma-unalive, mga kababayan. Tapos sasabihin nyo, yung idol nyo ang merong threat sa buhay niya. Kayo yung gumagawa ng ganyan. So, kung mapapanood po ng PCO, ng NBI at saka ng TRICOM ang video na ito, handa po ako na isend sa inyo ang video na makikita po yung mga pangalan nila at yung ginawa nila sa larawan po ni PBBM. Hindi po ito biro, no? Naririnig natin, nagtatawanan pa sila, pero hindi po yung biro. Wag po tayong immature, mga kababayan. Kung sila, ginagawa nilang biro ang buhay ng tao, wag po natin yung gayahin at wag po natin yung palampasin, wag po natin itolerate. Nakakaumay na parang na-adapt na nila yung ugali ng mga idol nila na ang bukang bibig, laging mamatay, patayin, patayan. Hindi po ba nakakapagod, mga kababayan? Hindi, parang ang bigat-bigat sa damdamin na naging ganyan na tayong mga Pilipino. O naging ganyan na sila. Bakit? Dahil sa mga idol nila. Hindi naman po tayo ganito dati. Hindi tayo nagmumurahan, hindi tayo nagbabastusan sa isa't isa. Kahit papano, may decency tayo noon. Naalala ko, ng panahon ni Pinoy, wala namang ganito eh. Natuwa ako dahil yung Pangulo natin ngayon, hindi siya nagsasalita ng mga salitang hindi dapat marinig. Para gayahin siya. Pero wala na eh. Nung nakarang administrasyon, grabe katalamak sa social media, yung bastusan, yung bantaan, na parang ginagawang biro ang buhay ng mga tao. Walang pagpapahalaga sa justice system, sa procedure of law, sa due process. Walang pagpapahalaga na parang kung ano lang yung gusto nilang gawin at kung gusto nilang maghari-harian dahil sila lang nasa kapangyarihan, walang makakapigil sa kanila. Walang pwedeng magreklamo kung hindi may kalalagyan. Kaya parang sa tingin ko na-adapt na rin ng mga supporters, mga kababayan. Tignan nyo yung nangyaring impeachment, no, kay BP Sara. Anong narinig natin sa mga supporters nila? Anong narinig natin sa mga kapatid ni BP Sara? Na parang may temang pananakot yung mga naging statement nila at yung mga supporters may pagbabanta na nananawagan sila na magtipon-tipon. Eto, pakinggan nyo. Ito na masabi ko mga idol, yung 32 million na bumoto kay BP Sara, maganda po kayo. Dahil lalaban po tayo para kay BP Sara. Lalaban po tayo. Lusubin natin yung kung sino yung dapat lusubin. Yun lang po. Maraming salamat po. Tama po ba yan? Tama po ba na maghimok, no? Na sa pagkakaalala ko, lusubin. Tama po ba yan ginagawa nila na sila yung gagawa ng gulo? Hindi po yan biro. Dahil what if maka-encourage sila ng kagaya nila ng paniniwala at gumawa ng gulo? Hindi po yan maganda sa bansa natin, mga kababayan. So hindi po natin dapat yan pinagbabaliwala lamang or pinagsasawalang bahala. At hindi po natin dapat tinatawanan yan. Dapat po yan ay tinatrato na seryoso, mga kababayan. Hindi lamang po sila or siya ang nakaringgang po niyan. Marami po sila. So, kung hindi po ito makikita ng ating mga otoridad, baka magising na lang tayo isang araw, meron na pong nangyaring gulo. Napaka-unfair nyo, mga DDS, hindi kayo marunong sumunod sa due process. Hindi kayo marunong rumispeto sa hustisya. Kung ano man ang maging resulta ng impeachment, dapat tanggapin nyo. Ibig sabihin lamang nun, merong valid reason kung bakit na-impeach. Pero yung mananakot kayo, gagawa kayo ng gulo, at mag-i-intimidate kayo, magbabanta kayo, anong akala nyo sa mga sarili nyo? Kayo may-ari ng bansa, na kayo lamang ang makapangyarihan, na kayo ang majority ng mga Pilipino? Kaya minsan talaga, mga kababayan, dapat talaga maging siguro naman kahit papaano, hindi naman yung totally kamay na bakal. Baka naman yung ating mga otoridad ay magkaroon po ng ngipin sa mga ganitong bagay dahil hindi po yan biro. Kagaya na lamang yung TRICOM, nagpatawag ng mga vloggers, no, para maging resource person. Pero anong ginawa ng mga vloggers na yon? Hindi sumipot. Binastos po nila ang Kongreso. 'Di ba? Ang tatapang nila sa social media, ang babastos nila sa social media, mura sila ng mura, pero nung pinatawag sila, hindi sila nagsiputan. Para po sa akin, pambabastos 'yon sa ating mga mambabatas at sa ating House of Representatives.
Hindi po tama yan mga kababayan. At kapag yan ino-normalize, nasanay tayo sa ganyang sistema, baka po sila na po talaga ang maghari-harian kapag ganyan. Kapag nasusukol kayo, kapag pinapanagot or pinapatawag ang inyong mga idol, kapag may napupuna or nabubusisi sa inyong mga sinusuportahang politiko, anong ginagawa nyo? Nananakot kayo, nagbabanta kayo, nagrarally kayo na nagrarally, nag-oorasyon kayo, nananalangin kayo na may mangyaring masama sa iba, sa Pangulo. Hindi po tama yan mga kababayan. At hindi po natin to dapat pinababayaang mangyari at maging normal. Ipagdasal po natin ang ating bansa, ipagdasal po natin ang ating mga pinuno, ang Pangulo, ang gobyerno, ipagdasal po natin ang ating kapwa Pilipino. Na sana yung dating tayo nung time ni Pinoy at nung mga dating presidente na manumbalik, no? Once and for all. Ngayon, na meron tayong presidente na hindi palamura, na may respeto sa mga Pilipino, hindi ginagawang joke ang bansa, ang mga Pilipino, hindi ginagawang joke ang national interest and security. Sana ibalik natin yung totoong katangian ng mga Pilipino na may respeto sa kapwa, na may paggalang sa matatanda, may paggalang sa gobyerno, may paggalang sa mga namumuno. Kahit pa anong galit natin, pwede tayong bumatikos, pero wag naman sa point na below the belt na yung ginagawa natin at sinasabi natin sa social media. Hindi po maganda yan, mga kababayan. Ipagdasal po natin ang ating bansa, mga kababayan. Yun lamang po, maraming pong salamat sa panonood at magkita-kita po tayo sa susunod kong video. Salamat po.